Ay nga pala, palagi po kayong iinom ng maraming tubig ha. Kasi may kinalaman yung tubig sa nangyayari ngayong panahon na to. Hindi lang po dahil mainit, kundi dahil sa pag-change ng frequency ng resonance. Sandaan ninyo, kahit na po ang buwan, may kinalaman yan sa sea, sa tubig. Di ba may high tide, may low tide? So kasama po yan ang body natin dyan. Our bodies, ang katawan po natin is 70% to 80% water. Kailangan palaging meron, lalo na because of technology. Ang technology po ay nakakakuha ng tubig sa ating katawan. Kaya mas madaling nagde-dry. So your kidneys will suffer. So iwasan po natin na mag-intay na iinom pagka nauhaw na. Huwag niyo pong hintayin yun. Pag nagsiswimming kayo, ang saya-saya ninyo, lalo na pagka sa dagat. Cleansing po ang salt water. Hindi ba nauso yung salt bath? Bumibili pa tayo ngayon ng asin na mabango, ilalagay sa bathtub, pampakalma. Dagat po ang the best. Kasi you breathe it, salt air, yung nai-inhale ninyo, it cleanses you outside and inside. Masaya tayo pag nagsuswimming because we're practically made of water. Yes, totoo yung hell. Okay, ayan. Isa pa, kailangan pag-usapan natin yan. Yung mga akala hindi totoo ang hell. Yun ang gusto ng mga demonyo na paniwalaan natin na walang impyerno. Para gumawa ng mali, palagi tayong magkasala dahil akala natin wala namang hell. Ang buhay, pag namatay, that's it. Pansit. Di po? May hell. Tandaan niyo, it's better safe than sorry. Mas mabuti nang paniwalaan mo yon kesa sa nagkamali ka pagpatay ka na. Open po ba yung mga taong nambabati? Nambabati! Ang pangit nung pag-intindi ko nung pagkasulat mo. Akala ko nambabati. Wala ka lang nagbabati. Pangit. Sorry. Hindi. Depende yun. Gilda Leon. Hindi. Pagka mahina ang immune system mo, mahina ang pakiramdam mo o kaya gutom ka, madali ka mabati ng kahit na sino. Kahit na sino na mas powerful sa'yo, mas malakas ang resistensya sa'yo. By the way, kung gusto po ninyo ng mga bagay na makakatulong sa inyo to calm down o to enhance your memory, or to be able to meditate, or to be able to attract good vibration, and many other things. Kasi ginagamit yan nung araw pa sa Atlantis eh. Crystals po. Crystals ang kailangan ninyo. Crystals. Of course, moldavite, no? Pero yung moldavite, may pinipili yan eh. May pinipili. Hindi lahat ng moldavite, pati totoo. Kadami-daming fake, lalo na yung pagkamura-mura. Anong ayaw niyo na po mag-artista? 3 pelikula, katatapos ko pa lang. Hindi pa nga nasa showing. Asawa ko, kasama ako doon. Kaya lang, yung sa totoo lang, hindi na ako masyadong tumatanggap. I'm so busy with other things. I paint. This time of my life, gusto ko na ng medyo relax. Ang purpose ko ay makapagturo. I teach astral traveling, I teach remote viewing, I teach healing. Marami akong ginagawa. And I help people. Tapos ito nga po yung mission ko, yung maiparating ko sa inyo bilang servant ni Ama, kung anong dapat nating gawin. At saka yung palaging magdasal. Meron mga offer, hindi ko lang matanggap lahat kasi there are other things that I'm busy with na mas gusto ko at this point in time of my life. Marami akong
pinagkakabisihan that I really love at this point. Anyway, ang dami-dami ko ng awards. Ang dami na talaga. Hindi, masaya na ako, nabigay ko na sa nanay ko. Nanay ko kasi yung gustong artista ako. Tsaka alam nyo kung anong gusto ko talagang role? Yung totoo? Gusto ko comedy. Palagi kasing drama binibigay sa akin. Sabagay, doon kasi ako palagi nananalo. Pero comedy yung gusto ko. Bihira naman yung kumukuha sa akin sa comedy. Gusto nila yung umiiyak ako palagi. Ang astral traveling ay natural na nangyayari sa bawat tao. Pag natutulog po tayo, nag-astral traveling tayo. Maniwala kayo sa hindi. Hindi po yan na yung mga estudyante ko po, nakakapag-astral traveling, nakakapag-remote viewing, yung advanced po, itong advanced kasama ko sa Batangas, napakagagaling nila. Ang astral traveling po, tuwing natutulog tayo, usually, nag-astral travel tayo, hindi lang po natin alam. In fact, yun ang reason kung bakit parang kuminsan, nahuhulog ka, nagigising ka sandali. Kasi bumalik yung kaluluwa mo, o your higher self, or your other self, bumalik sa katawan. Kung minsan hindi swak, minsan napapahilis, kung minsan naman napabaligtad. So wag po kayong mag-alala. At wala kayong dapat ikatakot kasi hindi naman kayo maaano ng kahit na sino. Kahit na may makasalubong kayo na ibang entities na naalala ninyo, hindi po. Ang kaluluwa natin normally ay namamasyal din pag natutulog tayo. At hindi po totoo na may maaring saniban ng ibang entity o ng ibang kaluluwa o ng demonyo o bad spirit ang katawan natin habang nag-astral travel tayo. Hindi po mangyayari yun ever. At hindi po kayo maliligaw kasi po nakadugtong sa inyo, nakadugtong kayo para kayong saranggola. At saka yung mararating ninyo ay depende sa haba ng PC ng inyong silver cord. Miss Elizabeth, magkwento ka po about the Mount Banahaw. Oo naman, ay nakarating na ako doon. Ang dami kong pinagdaanan doon sa Mount Banahaw. Totoo yun, but it's not as sacred as before. Hindi katulad nung araw. Palagi kong napapanaginipan. I was in my 20s. May tumatawag sa akin na kailangan puntahan ko yung mga Banahaw. So, ginawan ko ng paraan. Excuse me. I was at the height of my career. Imagine, I was in my 20s. Mahabang dasal, 1,000 Our Fathers on my way. To make a long story short, paiksiin ko na lang po. Meron po akong guide at saka isang kasamang kaibigang matalik. Pareho po kami babae. Mahigpit po doon. Hindi pwedeng, kunyari, magpapahinga kayo, hindi pwedeng magkadikit ang babae at saka lalaki. Dati yon. Ngayon hindi na eh. Maraming hindi na gumagalang sa dating ginagawa ng mga totoong taong taga Mount Banahaw. Kaya maraming spiritual beings that left the place. When I went there, hindi ganun kadali. Nadaanan ko doon marami. Nakita ko yung bakas ng paa ni Jesus. Nakita ko doon, nakatikim ako ng tubig na parang 7-Up ang lasa. Nakapasok ako dun sa kuwebang hindi kuweba kundi butas na pagkaliit-liit, tubig ang nasa loob na maraming natatakot pumasok kasi hindi na makakalabas. Ang hirap po kasi nun pag makasalanan ka daw, marami kang kasalanan, pumasok ka doon, nahirapan kang lumabas or hindi ka makapasok. Anyway, marami po akong nadaanan na punong nakaluhod. Hindi po nakatayo, nakaluhod po yung mga puno. May lugar na, may area na amoy rosas na pagkabango-bango o bulaklak na pagkabango-bango. Thank you. Meron ding amoy tsokolate. Christina, thank you. Norba, thank you. Amoy chocolate. Pero nung madating ko yung dulo, paiksiin ko na lang ang lamig-lamig.
That was June. Ulan ng ulan. Ang lamig-lamig po talaga. Hindi, I've been to so many places na may winter, iba yung lamig doon. At the same time, wala kami masilungan. Gumawa yung kasama namin guide ng pinagsalan-salan-salansan na twigs na may dahon para lang may konti kaming shelter. Tapos, ang hirap magsindi ng maliit na bonfire. Iniiwasan namin masunog yung area. And at the same time, umuulan. Alam nyo, nagdasal ako. Sabi ko, sana naman po, kasi kawawa naman yung kaibigan ko, ginaw na ginaw. Well, at the same time, ako rin giniginaw. Alam nyo, nagdasal ako, sana mabuhay naman yung apoy. Nagdasal ako. Tapos, alam nyo, yung ulan, nandun lang sa paligid namin pabilog. Yung gitna, kung saan kami naroon, at saka kung saan may bonfire, hindi nababasa. Ganun. Yun yung milagro doon. Finally, nung matutulog na kami, meron akong nakitang matang nakasilip na parang ang bait-bait ng mata, na wala man lang akong takot, wala man lang pangamba. Tapos, nakita rin ng kaibigan ko, kinabukasan, yung likod ng tinulugan namin, may makikita ka sa putik bakas ng parang, hindi ko alam kung sapatos o sandals, papunta dun sa bangin, kung baga, parang naglakad tapos lumipad. Kasi wala nang pupuntahan eh. Wala nang pupuntahan. Yun ang storya ng Banahaw. Pero bago ako nakapanik, maraming pinagdaanan. Meron chapel doon na pinuntahan ako, nakahawak ako ng kandila, na nakagdipa, na nagdasal. Marami po akong experiences.